Nagtatanong na na viewers Ate Taning, bakit sa kabila ng pinagdadaanan mo sa buhay, positive ka pa din. Hindi mo sinisisi ang Diyos na bakit nagkaganyan ka, marami naman masasama. Oo, hindi ako nagsisisi kasi Hindi mo siya sinisisi. hindi kasi ang taong may kasalanan. Ako ang may kasalanan kung bakit nangyari ito sa akin. Bakit O isang naman? pagsubok. Ba't kasalanan mo na nangyari dyan sa Ay, iyo? nagpabaya ako kasi nagagawa ng bahay ko. Thank you, Lord. Ganun. Sa panahon baga ngayon, Ate Taning, marami ng mga marites. Kasalanan din yun. Kasalanan ng maritis. Bakit Pero, kasalanan? pero siyempre, nagsisira ka ng sa kapwa mo. Hmm. Pero kung ibabahagi mo si Lord sa buhay mo na totoo ka na ginawa. Po mga kalingap, mga kabente, narito po ngayon sa harvester. Yan, kung saan po ay ma-order po ako ng mga plywood, tapos dagdag na yero. Yung sa bahay po ni Taning. Dito po ako nag-order. Maganda po dito at napakamura po ng mga materialis dito sa harvester. Dito po din nag-order dati sila Kuya Bal. Lahat po ng mga kasama namin sa Kalingap. Nag-order din po ako ng semento para galat Ate Taning. Sana matapos yung marami pa pong materialis ang kailangan. Kinukunti-kunti ko lang po hanggang sa matapos yung bahay ni Ate Taning. Deserve naman ni Ate Taning na magkaroon po ng ng bahay na maayos na matitirhan. Sa mga gusto pong bumili ng materyales sa paggawa ng bahay, tamang-tamang yung summer, kompleto po sila. May mga graba, yan, buhangin, yan, tapos yero. Meron din silang Pinapanood ka namin si Bal eh. si Kuya Bal. Saka si NJ, dito Oo. yung kahapon. Doon ako na-order sa kabila ninyo. Si Kabisaya ko, Sino? si J, ay si... Mr. J. Oo. Ah, May picture ako doon, wala lang akong dalang Oo. cellphone ay. si Mr. J. Sa kabila ako nag-order. Pag doon ako yung harvester doon. Doon ako lagi nag-order sa Lawihaw. Sa kanila din yun. Oo. Yan po mga kalingap, mga kabenda niya. Nandito po ako ngayon sa Barangay San Isidro. Nandito na po yung sige ate. Yung update dyan sa bahay ni ate. Yan, maganda dito magkaroon ng pisto si Ate Taning ng tindahan. May matutulugan ka na. Ate Taning, Ano? kumusta yung mga trabador mo? Parang di nagpasok. Tatanggalon ta na. Di naglaog. Na-injure daw si Saro. Si Cesaro, si Charlie, si Aki mo, si anak mo, si bata. Nagiba na po din yung dito sa may kusina. Ilang hirap pa po din po ang kailangan dito. Tapos sasaraduan ng putas yung pipinisin lang din itong lababo. Gumang-giba, parang binumba. Binumba. Ate Taning, Ano? parang Iran. Binagyo, parang binumba. Binumba. Parang binumba ng missile. Namisay. Na-missile, bubong na. Taning, konti na lang. Pa-plywood na lang. Tapos, yan, maano pa tayo kailangan mo pa ng kahoy, Kahoy. Kailangan mo pa dyan sa kusina mo. Basta unti-unti lang Ate Taning ha. Iyo. Wala pang nag-i-sponsor sa atin. Kailangan Kung na, mga friend, ma-sponsor na kayo ng kahoy. kahit pa ako. Pako! Friend! Pako! Plywood, Jay. friend! Basta Ate Taning, tsaga-tsaga lang. Ang laki ng nyo, ng magiging kwarto. Sabi ko kay Charlie, doong kwarto, bakit? Sa kuya daw, saro sa indan duwang saro. Magkaibahan sindandoa. Sabi magkasaro sa iya sarong kwarto. Kaming duwa magkaibahan, double deck daw. Hindi mo ganda. May request.
Ay, sabi ko kapag nagsaro ka kwarto, ang mga barkada mo, dahil mo dadarahon digdi ha, bawal. Baka magdala ng chicks. Magdara pa ng chicks, bawal. Oo. Ano pang bawal? Bawal ang inom, bawal alak-alak, bawal sigarilyo, bawal sa ano yan. Dito kasi masama ang ano ko, minahawa ko na. Gusto mo ma-relax? Iyo, relax lang, may tindahan ako dyan oh. What? Maganda, Tapos thank wala you ka Lord. pating ano sa mo. Mayo ako. Wala ka pating damitan. Nilalagay mo lang sa ilalim ng ano, lababo, damit mo. Dapat magkaroon ka din ng Durabox. Oo. Aparador na. Yun ang ulalagam ko ini. Ay, yun ang tititindahan kong kape oh. Baba na. Ano yan? Yan yung tinitindahan mo? Pero na-under pa? Iyo, kalawang manabot. Hmm. Kalawang na. Nakakami na ako. May ano na po, may bubong na. Yung bahay po ni Ate Taning. Yan dito Ate Taning, maganda dito na pagka nabuo na yung bahay mo sa mga susunod. Iyo. Ito, pwede kang maggawa dito ng tindahan ng maruya sa taas. Diyan ka na magtitinda ng maruya, may luto ka dito, papabantayan mo sa anak mo. Iyo. Tapos ikaw maglalako ka. Malako Para ako. hindi ka para hindi ka na nag-ano ng angkat. Iyo, ang angkas na lang. Porsyento man lang yung nakukuha mo. Porsyento lang, tiyatagaan ko na Ibig ito. sabihin, mas kumikita pa din yung may kumikita din yung kinukuhanan mo. Para buong makukuha mo, hindi porsyento lang. Sabi daw nga ni, maaga daw ang bilihan ng pagsaging para makamura. Kaysa dyan sa pisto, mahal na. Mahal na Double saging, oo. Kaya magising ka pala ng maaga. Oh Lord, thank you Lord, gising na ako. Madimang ka na sa palingki. Tapos dyan sa CR mo, kailangan pa ng bubong. Kailangan pa natin pala, kulang yung kukulamber. Kulang na kulang. Kulang nag-arab sinsin daw. Mayo daw si Busay. Kaya paniyado sinda. Nasaan sinda? Nasaan? Ano yan? Nag-ano pa tayo, plywood na lang ito, tapos mga yero. Kailangan pa dito ng kahoy. Pero masaya ka man at kunti-unti nang nabubuo yung bahay mo. Iyo, masaya na ako. Magiging masaya. Tapos, may TV ka pa. Manood akong TV, mayo akong kuryente. Sabi, ano ba itong panel daw, panday na ako magkakuryente. Solar. Solar panel. Solar panel. Oo, para daw kahit di mong kuryente. Kasi wala akong pambayad. Di mag-solar ka na lang. Oo. Yung may ilaw lang, tapos sasaksak mo na may ilaw. Ano nun. Ay, pag alas 9, alas 10, turog man ah. Thank you. Ma-pray na. Lord, thank you sa maghapon. Salamat sa biyaya. Natanggap mo namin. Oo. Ganun. Turog na. Relax. Pero pag nasa ibang bahay, pag nakikitulog, anong pakiramdam? Ayos na ako dyan kay Ate Nor. Mama, Pero hindi ka man naiilang. Dahil, mayo man. Ibig ko sabihin, siyempre, pag gusto mong matulog maghapon, hindi man pwede. Oo, pwedeng ganun. Pag sa sariling bahay ka, parang kontento ka din. Pero pag sa ibang bahay, siyempre na minsan mag-iisip ka. Pero okay lang dyan kay Ate Normal na, dyan man ako naisip. Tulog. Pag may kapirahan akong nadidilinsya, yung bit-bit kong dilensya ko, dala ko. Kahit ano dyan, tuyo, gulay. Ganun. Kaya ko lang tuyo gulay na didilin siya dyan, salpak na. Okay lang sa kanila yun. Pag maulan, nagtitinda Ay, ka. pag maulan, din ako matinda. Bakit? Siyempre, hapon naman ako yun. Nung maulan, magkano kinita mo nang tinda ka? May nagbili man, wala? May nagbila, hindi lang tamaman mga tao. Di magkano naging porsyento mo nun? 100. 100 maghapon. Anong nabili mo sa 100?
Kala. Kalahating bigas. Lating bigas. Tuyo-tuyo. Mm. Oo. Dingding yan. Kapit. Kailangan mo magkaroon ng Durabox. Kasi yung mga damit mo nandito na sa gilid. Inarampong ko ng maga. Anong sabi mo, Tita Ning? Binagyo talaga ako. Parang ikaw lang binagyo dito sa lugar nito. Thank God, binagyo ako. Napalit ang bahay ko. Magiging maayos na rin ang bahay mo. Kahit man simpleng bahay, basta hindi na ulanan. Ang importante yung mga nakatira. Oo, tao yan. Maganda nga ang bahay, tapos masasama mo mag-gali. Ano? Tao yan. Ang bahay na bato nakatira ay kuwago, pero ang bahay na kubo nakatira ay tao. Tama? Sa Monday at Friday. Yo. Tsaka pati ang linggo dapat walang trabaho. Yo, para yung kay Lord. Bigyan mong dahan. Bigyan mong pa. Pero sa panahon ngayon, Ate Taning, nakakalimot na sila sa araw ng linggo kung anong ibig sabihin. Kasi yung iba, kahit linggo, nagtatrabaho sila. Ay, wow. Ano yun, nasa Biblia yun? Wala. Nasa Bible na. Nasa Biblia na ipangilin mo daw ang araw ng Sabat. Para yan kay Lord. Para Anong araw ng Sabat? Sa Sabado yan, pero ginawa nilang linggo. Ay, bakit? Dapat Dahil Sabado. ikapitong araw. Mm. Linggo. Tangi daw ang ikapitong araw. Para yan sa iya. Para ikaw ipagpalain. Sa bilang Hindi. ng mga Pilipino. Pero sa Lunes. bilang ni Lord, ikapito. Ang Sabado, ang ikapito, linggo. Oo, ikapito. Iyon ang sabi ni Lord sa Bible. Yun. Ang Sabat, linggo. Iyo, linggo. Pagpahinga mo yan. Para yan sa iya. Kapag halimbawa nagtrabaho ka ng linggo, Ano? kasalanan yun. Kasalanan. Pero kung ang ano mo man ay ano ka na sa Lord, di man yung kasalanan. Kasi alam ni Lord na gumagawa ka man ng mabuti. Kung hindi, kasi ang kasalanan yung gumagawa ka ng masama sa kapwa mo, di ba? O yung gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, hindi yung kasalanan. Nabibigyan ka po yan si Lord sa ginagawa mo. Di ba? Yun. Sa panahon baga ngayon, Ate Taning, marami ng mga marites. Kasalanan din yun. Kasalanan ng maritis. Bakit kasalanan? Pero ay, siyempre, nagsisira ka ng ano sa kapwa mo. Pero kung ibabahagi mo si Lord sa buhay mo, na totoo ka na ginawa. Gaya nito sa pangyayari sa buhay ko, gawa ito ni Lord kasi ginamit na kayo. Thank you, Lord. Sabi ko, lagi ko baga sinasabi sa imo na siya ang gumawa ng paraan, gumawa ng daan para yung bahay ko na napansin mo. Di ba? Sabi ko, Lord, yung pre ako, Lord, sabi ko, wala akong pera, wala po akong ano. Kayo po ang magbibigay ng mga taong gagamitin mo para sa pangangailangan ko. Yan na, sabong. Dumating na si Gion. Thank you, Lord. Oh, palakpakan na. Nagagawa ng bahay ko. Thank you, Lord. Ganun. Masaya ako. Bakit marami nagtatanong na na viewers, Ate Taning, bakit sa kabila ng pinagdadaanan mo sa buhay, positive ka pa din? Hindi mo sinisisi ang Diyos na bakit nagaganyan ka? Marami naman masasama. Oo, hindi ako nagsisisi kasi Hindi mo siya sinisisi. Hindi, kasi ang taong may kasalanan. Ako ang may kasalanan kung bakit nangyari ito sa akin. Bakit O naman? isang pagsubok. Ba't kasalanan mo na nangyari dyan sa Ay, iyo? nagpabaya ako. Kasi kung maliit lang, hindi ko pinabayaan ng kaunting sira. Pinaayos ko na. Pero wala man akong kapirahan para ipaayos ang bahay na ito. Kaya siguro gumawa si Lord para mabagong lahat. Sabi niya, kaya bagong bahay, bagong pamumuhay. Sabi niya sa 2 Corinthians 5:17, ang nakay Kristo ay bago ng
pagkatao, bagong nilalang, Mm. bagong buhay na. Mm. Oh. Bagong bahay, bagong asawa. Bagong buhay, bagong asawa. Bagong buhay lang. Bagong buhay lang. Bagong bahay. Bagong bahay, simula ng bagong buhay. Oo. Nakasama si Kristo sa bahay na ito. Baka man pag maayos na ang bahay mo, magbago ka na. Hindi man ganun. Kasi ang tao nagiging masama, nagbabago dahil wag. lang sa umaangat sa buhay. Huwag ganun. Huwag ako ganun dapat. Huwag. Baka nasasabi mo lang yan kasi marami akong kakilala na umangat lang sa buhay, nagbago na sila. Hindi man ako ganun siguro. Huwag ako ganun. Mm. Kakalungkot. Hindi ako masaya. Wala na akong friend. Bakit maraming tao na ganun, binabago sila ng pera? Huwag gayon. Ate Taning, anong masasabi mo? Huwag gayon. Huwag magbago sa dapat. Dapat yung totoo lang na pagkatao mo, ipakita mo sa tao. No? Kasi ang Nalipas din ang pira. nahirap. Baka parusahan Oo, baka magbalik naman. Boom. balik sa dati. Hirap din naman. O, di wala ka ng friend. Mm. Kaya dapat, friend lang. May pera sa wala, friend ka pa din. Yun, ganun. Ayos. Makape muna ako. Salamat Ate Taning sa kape. Yeah. Masarap yung kape, matamis. Surat din yan na hubad kang nagdating sa mundong ibabaw, hubad ka rin babalik sa iya sa lupa. Ganun. Ganon. Ibig sabihin, Wala. pag nagpayaman ako, hindi ko madadala sa langit. Hindi. Wala. Hindi ko mandalin yun. Hindi mo yung madadala. Wala ka nang hininga, madadala mo yun. Ko sa eroplano. Hindi yung madadala mo. Hindi, ang ibig sabihin, ang kayaman, dapat hindi tayo mag-ipon ng yaman sa lupa. Wag. Dapat mag-ipon tayo ng kabutihan. Yun, kabutihan. Para yung kabutihan mo, naalala ng tao pag nandito ka, pag wala. Pag nandito ka habang nabubuhay ka, maalala. Pero pag namatay ka din, maalala pa rin nila yun. Mabuti ka. Pero yung nagpayaman, tapos hindi ka man tumutulong sa sa iba, Ay, wawa man. hindi ka maalala. Oo, pag ano ka niyan, kasusurahan ka niyan. Ganyan. Ano na. Ikaw Ate Taning, natulong ka din. Siyempre, pag may nakikita ko ka, ako mahirap din na. May Nakita ko Ate Taning yung yung nagbubukas pinto dyan sa may butika. Bakit binigyan mo ng tinda? Ha? Yung binigyan mo ng maruya. Oo, suki ko na yun. Suki mo. Bakit hindi mo pinabayad? Oo, sabi ko libre na yan sa'yo. Sa'yo na yan. Di bawas yung sa kita mo. Umuya mo na. Sino na mabawi niya? Sige na nga. Imbis na 150, 140 na lang ang Sige kita na, mo. umuya mo na yan. Hindi ako ganun pag mayroon ako. Pag halimbawa may kapirahan akong sobra, sige, bigay. Kung baka naman ka rin pwede. Oh, sige. Bigay. Sa kapwa. Tulong sa kapwa. Kapwa mo yan eh. Bakit mabuti ka Ate Karing? Siguro dahil sa pangalan. Dapat pala, pag nagkaanak ako, dapat ang pangalan ko Caridad. Hindi. Caridad. Kasi sabi yun ni Lord, kapag nagbibigay ka, bibigyan ka din. Sabi niya, bumagi ka at ibabalik niya ng makaipumpong ibayo. Paulit-ulit na biyaya niya. Pag binato ka ng bato, Babatuin mo ng tinapay. bakit tinapay? Kabutihan! Kabutihan. Babato sa imo, kahit masama ang binabato sa iyo, mabuti ka pa rin. Dapat pag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay na may kasamang kape. May kasamang palaman, tiswis. Masarap. Pang mayaman, tiswis. Diba? Ate Naring, ilang taong ka na naglilingkod sa simbahan, sa church? Matagal lang po nagdatin, mga 5, ganun. 10 years, ganun. Kaya pala Ate Taning, kahit na naghihirap ka sa buhay, nahihirapan ka sa pagtatrabaho, hindi mo naisip na gumawa ng masama. Oo, di. Hindi ka nagbenta ng droga Hindi, ano nung aron man para lang. magkapera, mayaman ka dun. Bahay, aning ko ang yaman kung mamamatay ng madaling buhay na yan. At makukulong pa. Masisira yung pangalan mo. Masisira pa. Di O ba? dyan mo sa maliit na kapiranggot na kapirang kong bariya, 5, 10, 15.
100, yes! Masaya na ako. May 150, 100 yes. Isang araw. Anong binibili mo sa 150? Oh, 1 kilong bigas. May isda, tuyok. May gulay. Ayos ano. 20 pesos pichay. Oh, masaya na yun. Oo. May sabaw na. Oh, diba? Kailan nga ang birthday mo? February lang ako. Ano nakaraan lang? Oo, 20. Hindi, nung nakaraan ka nag-50. Oo. Pumaswerte pala ang pag na-birthday ng 50 ano? 50, 51 mo. Thank you Lord sa mga blessing nagdating. Ano? Anong pinapasalamat mo sa kay Lord? Ay, siyempre, papasalamat ako Lord. Lord, thank you Lord. Sininig mo na ang panalangin ko. Sabi ko, bahay ko po Lord, maaayos na sa taong ito. Yes! May pagkabuhayan showcase pa. Thank you Lord sa kay Jason. Thank you Lord kay Jason. Ginamit mo siya sa buhay ko. Diba? Thank you Lord. Magpasalamat ka rin at Ay, nagkaedad ka ng 50. oo, 51. Mahirap na magkaedad ng 50 ngayon sa panahon. Oo. Karamihan, pabata ng pabata ang namamatay. Ala, thank you Lord. Dahil sa lifestyle. Oo, lifestyle lang. Kain ko, gulay-gulay lang, saka isda-isda lang. Tuyo-tuyo, itlog-itlog. Hindi ka nainom ng mga energy drink. Hindi, kuko yan. Bihira. Bihira. Nainuman akong kuko. Coke lang. Ganun. Ang mga kabata. Ang mga kabataan. Mga pamangkin ko. Ang mga pamangkin mo. Oo. Mm. Salamat sa imo. Ate Taning, Sibay po, wala pa na uto. malapit lang pala dito ang ano mo, yung ano ng poste ng kuryente oh. Kuya, oh. Ano yan? Sila pa kung ano bagaw. Napa na. Uy, makuryente ka. Kuya, oh. Kurinti pa yun. Putol na na yun. Oh. Ay, yung ano. Oh. Ay, ano yan? Yung ano. Kaya mo natin Taning. Pinutol na. Ay. Bahala ka na. Dito na lang natin lalagay yung ano mo. Ako na lang ma-instalasyon ng kuryente mo ha. Maipon pa ako ng ano, yung mga pambili ng mga gamit. Nagano ba ako nagkakabit ba ako ng kuryente? Tapos ikabit na lang dito. Tapos ano yun, i-apply mo. Oh. May bayaran ka pa yata dyan. May bayaran ako dyan. Ilang buwan? 2 buwan. Huwag kong magkano. 2 buwan, tapos pinutulan ka? Oo. Ito pa ba yun? Iba na yung kaya. Kaya yun ni Lord ko. Ano pa yun, mano ka pa ng ano? Bang babayaran pa. Yung penalty. Ilang taon nang wala kang kuryente? Ha? 2 taon na boy. 2 taon na. Di anong ginagamit mo dati? Tukarol ka lang. Kandila. Kakandila. Parang kandila lang. Saka, nagbili na ako ng ano. May ilaw ako ngayon yung sa araw. Solar. Solar. Oh. Una saan yung solar mo? Andun kaya atin ng mga ni. Lipat ko kasi nagbagyo. Solar. Pag ano, mabili ako. Si Ate Taning nakatulala na naman. Ba't natutulala ka Ate Taning? Parang layo ng iniisip mo. Parang may iniisip ka. Kaya naman, papano ako. Simulat sa pool, kahit na yung naranasan mo mahirap, tawa-tawa ka lang ano. Nakaano lang ako. Kasi, grabe ang kahirap. Ibig sabihin simulat sa pool, ang pagkabata mo, pero nakaranas ka man yata ng ginawa dati. Oo, nang bubuhay ko nanay ko, relax lang ako. Kasi dalaga ka pa nun, wala ka pang Siyempre nung sila papa, mama mo, sila. lagi sila nagpo-provide lahat. Oo, sila. Parang hindi kayo naturuan ng paano Kamo, mag-pursige, bubuhay-buhay. magbuhay, ganito. magdiskarte. Oo, Simula nung namatay, saka ka nagsimula ng oo, ganun. nagdiskarte. Oo. Simula nung mawala si nanay ko. Ganun. Dapat pala pag nagkaroon tayo ng anak, bata pa lang turuan na natin paano mag-diskarte sa buhay.
Ay, gawain. tinulong ako sa Lord talaga. Salamat nga ako sa Lord nga ni. Ang mga anak ko, di ko ginanon. Binibibibi ka. Kasi, ano lang magiging reality ay pag wala ng magulang pag nagtatanda o napapayak na ako. Ibig sabihin dati nun binibibi ka ng magulang mo. Oo. Mula elementary hanggang high school. Nga nun. Binibibi ka? Oo, pabibi. Ako man pabibi. Pag ayoko na magtrabaho, uwi na ako sa bahay ko. Relax, relax. Ganun. Tapos nung namatay sila, Nung mamatay sila, hindi iyak ako. naranasan mo yung hirap. Oo. Wala akong masasandalan, wala akong mahingan. Ngayon, nagugutom na kami. Wala. Kahit nga ako nagkakasakit, pursigido na naman akong maglabas ng bahay kasi wala kaming makain, wala akong makain. Yan, mga anak ko. Anong ginagawa mo pag nasa labas ka? Oh, no, naglalaba-laba ako. Naglalaba Uy, ka? naglilinis-linis ako sa bahay-bahay ng iba. Ganun. Tapos, pinapaalala mo pa sa akin ang hirap na dinaanan ko. Di na mapaiyak ako sa imo. Dison. Kasi ang paghihirap noon, ibig sabihin niya, pagsubok lang yan. Iyo. Di lahat ng panahon, ano tayo na mahirap. Malay mo, sa mga susunod, yumaman ka. Oh, thank you, Lord. Oo. Ang Hindi mapayaman sa iyo mahalaga. yung anak mo. Mahalaga ay mayaman tayo sa barkada. Oo. Very good. hindi siya. Magkaedad ka man ng 60 Ate Taning. Oh. Siyempre, hindi mo na yung kaya magtrabaho ng maghapon. Kailangan mo magtinda-tinda ka na lang. Tapos ang hahanapin mo na lang, pangkain nyo araw-araw, pambayad kuryente. Oh. Kasi dapat habang nagtatanda tayo, dapat pinaghahandaan natin yun ay. Kasi yung mga noon, mga kabataan ba ganun, lalo na kapag ang magulang ay mayroong trabaho, Meron. inaasa nila sa magulang nila. Paano pa nagtanda na wala na yung magulang nila? Ako nga ni, ang feeling ko nga, parang meron sila nanay ko. Kaya ganun ang naranasan ko. Meron man talaga nun sila, sila nanay mo. Oo, kaya Natandaan mo Ate Taning? may tindahan ako dito din, oh. Nagkatindahan sila dyan. Naalala mo Ate Taning, nung bata pa ako, binigyan mo akong tinapay. Oo. Nung bata pa ako nun, hindi ko nakakalimutan yun. Sa may eskwelahan. Natandaan mo ako nun? Hindi ko tanda na yung di. Binigyan mo ako ng tinapay nun, bata pa ako. Parang pa lang ako nun, kinder. Oo, tanda mo yun. Tanda ko yun. Hindi ko na yun tanda. Salamat sa Lord. Ginawa din ni Lord ng paadaan. Yung isang tinapay. Nagutom ka na. Nagutom ka na yata nun. Oo, yung isang tinapay naging bahay. Thank you, Lord. Hindi ko na yun binalala. Kalimot na ako. Naalala ko yung Ate Taning nung Oo. kasi nung dati, nung namatay yung tatay ko nun, Oo, ayun. 1 taon pa lang ako. Hindi ko maiwasan, siyempre, wala kang ibang makapitan, walang nagdadamay kasi walang magulang. Yung nanay ko nasa Manila. Oo. Nandun kami sa school. Yung kapatid ko baga, skitcherman. Oo. Pag wala kaming, siyempre nagugutungan kami. Oo. Natandaan ko yung binigyan mo ko ng tinapay. Oh. Wala man ako. Wala akong binigyan nun. Wala, hindi ko maalala. Hindi mo naalala ko nga. Nagdaan ka nun. Yung pagdaan mo. Makakalimutin ang lola. Yan po mga kalingap, mga kabate. Si Ate Taning. Nakakatuwa kasi kahit po yung pagsubok na duman sa buhay ay laging positive si Ate Taning. Bakit? Anong sikreto? Bakit kahit nahirapan ka, positive lagi ang mo? Siyempre, positive lang ka lagi para lang sa akin. Ang mga anak ko lang ang inaano ko kaya nagiging positive ako. Boss, Jason. Kasi pag magkulayo, aanin ka ng panghihina mo pag naging negatibo ka. Di ba? Matutuluyan ka niyan, malulukan na ako, maano na ako. Gayon nun yun. Sinabi ko sa iyo. Sinabi ko baga sa iyo noon, sabi ko, dahil mo ako napapansin, maaano na ako. Yung
dinahan kitang bilang barbecue dyan. Hindi ko man alam na may problema ka. Ibig sabihin, Yun, yung anong yun, daw, yung na. time na yun na makakita kita. Magkakilala na tayo pero di ko alam ang naging sitwasyon mo. Ano na ako. Yun na siguro ang oras, panahon para maano na yung solve na ang problem ko. Diba? Salamat din kala Kapitan ng Samuel Saldua sa Mabula Warriors. Iyo, na tayo ang posting 4 na to. O, tinuloy mo na. Tinuloy natin yung ano din sila paglilinggo. Naglilinis sila sa clean up drive sa Mabulaw Creek. Oo. Kaya hanggang ngayon po, simula po nang umupo si pinsan ko, si Samuel Saldua, hindi na po bumaba ang Mabulay. San Isidro City. Saka yung sa Kabangbang Mambaliti, hindi na bumaba dahil po sa kanila. Ngayon sana lumawak pa yung mga ano nila, yung mga activity, yung mga ano nila kasi ang ano nila hindi lang dito sa San Isidro, kahit sa ibang barangay gusto din nila. Kasi yung community service nila hindi lang sa paglilinis, clean up drive, kahit sa ang aspeto ng pagtulong ginagawa nila. Yan, Iyo, kaya pala. mabuhay ang Mabula Warriors sa pamumuno po ni Samuel Saldua, ni Kapitan, tapos kay Presidente, kay Niya. Urubia, Ah, kay Kuya Insyong Urubia. Tapos yung sa mga kasama niya, sila Michael, sila Chudy, kanang kamay ni Kapitan. iyo. Matakbo daw yung kagawad si Chudy. Oh, mahusay. Bubutuhan mo si Chudy. O, bubutuhan natin, papatakbuhin natin kagawad. Kasi ang kagandahan sa barangay yung may natutulong. May nagagawa. Hindi lang sa financial, kundi sa kahit sa mga bagay na makakatulong baga sa komunidad, baga katulad ng paglilinis, pag may mga kalamidad, nandyan lagi yan si Judy. Yan, deserve man niya yung magkaroon man siya ng posisyon dito sa barangay ano. Maganda. Si Judy din yung nagligtas kung bakit hindi nasunog yung bahay ng nanay ko. Oo nga ni. Hinila niya yung rip na nagkakaradab sa apoy. Nagkakaradab Pinilit niyang hilahin palabas. Ang nangyari man sa kanya, nasugatan yung kamay niya. Ay, Dahil sa pagtulong niya, muntik na siyang mawala ng kamay. Grabe nga ang bait niyan ni Jody. handang may sakripisyo. Tsaka, napakaswerte mo Ate Taning kasi marami, ang mga kapitbahay mo dito mababait. Sila dating kagawa dito. Tito Danyas, mababait dito. Hindi naman sila gumanda ang bahay kasi napakabuti nila. Binilis din sila. Katulad mo din. Ano din yun? Katulad mo din kapag Nag-aral kasi ang mga anak niyan. Nag-aaral. Kaya ikaw, paralin mo yung mga anak mo para maging tulad ka din nila. Kung nag-aral si Girad ko. Malay mo, yumaman din yung anak mo. Oo. Dahil kung napatapos mo man yan, isa man yan sa achievement mo, achievement ng magulang na makapatapos ng anak pag-ano. Ilang taon ka na nag-asawa ka? 30. 30 anyos? Iyo, 31 na yakin ako. 31 may anak ka na? Oo. Dalawa? 32, wala. 33, yaw naman si akin yung saro. Ang labo-labo naman. Ang importante doon may anak ka kahit isa, dalawa. Mahirap pa nagtanda na walang anak. Yung Ito mga pamangkin mo ito. mga po. Ano dahil nagkawarala iniidyo, mga gamit na yan. Ano ba mga kalingap mga kabindi si Ate Taning? Napaka masayahin. Napakasipag ito kahit maliit lang ito. Pero parang 5 tao daw ang katumbas nito. Sa sobrang sipag. Nakakatuwa kasi alang-alang yung mga sitwasyon po na nangyari sa kanilang buhay. Saka ang malaga po ay laging nananalig sa taas. Napakabuti kaya deserve nito ni Ate Taning na kung ano man pong blessing na darating po sa kanya
ngayong taon at sa kanyang buhay ay napaka-deserve po niya kasi yung hirap po na pinagdaanan niya sa buhay talagang kung iba-iba po na ano ay talagang susukuan na. Napakatibay ni Ate Taning. Maraming salamat sa lahat po ng mga viewers na patuloy po na nanonood sa aking YouTube channel. Sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe po. Mr. Rebente Vlog, maraming po salamat. God bless po sa inyo lahat. Thank you.